Alam niyo bang kasalanan ng pagiging matakaw? Siguradong marami sa inyo na nakalimutan ng kasalanan nga ito. Ito nga ang nakasulat sa mga Kawikaan chapter 23 verse 20. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Hindi nga yun itinuro sa atin ng Diyos, bagkus kabaligtaran nga nun yung tinuturo niya sa atin. Naalala niyo pa ba yung kwento na nasa wilderness yung mga Israelita? Binibigyan nga sila ng Diyos ng mana. Yung mana na yon ay nga yung pagkain na mula sa langit. Kahit nga maraming binabagsak na mana para makain nila, pero sinabi pa rin sa kanila na huwag silang kukuha ng higit para sa sarili nila. Bagkus kunin lang nila yung sapat para sa kanila at sa pamilya nila. Tinuturuan sila na huwag maging ganit sa pagkain. Alam niyo ba kung bakit? Sinasabi nga ng Diyos na huwag silang kumuha ng marami para sa sarili nila, kundi sapat yung kunin lang nila is yung sapat para sa kanila. Dahil kasalanan nga yung gluttony, kasalanan nga yung katakawan. At naalala niyo ba yung kwento na nagpasting ng 40 days si Panginoon and 40 nights? Tinukso nga siya ni Satanas, di ba? Sinabi sa kanya ni Satanas na, yung batongang to is gawin mong tinapay. Naalala niyo ba yung sinabi ng Panginoon doon? Sinabi niya doon na, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yung mga sinabi nga ni Panginoon na yun is, yung nagpapaalala sa atin na huwag tayong mag-alala. Kahit wala tayong kainin, mabubuhay tayo kung ayun yung kagustuhan ng Diyos, kung ayun yung sinabi ng Diyos. Alam niya ba guys kung bakit kumakain dati ng maraming yung mga tao? Kung bakit sobrang pinupuno nila yung tiyan nila at kung bakit nila nakukumit yung gluttony. Bukod kasi sa Biblia, nagbabasa rin ako ng ibang libro tapos sinabi dun na dati daw, kaya daw kumakain ng sobrang dami yung isang tao, kaya daw pinupuno talaga nila yung tiyan nila kapag kunwari nakakahuli sila ng prey nila, nakakahuli sila ng isang hayop. Kumakain talaga sila ng sobrang dami kasi hindi nila alam kung kailan sila ulit makakakain, kung kailan sila ulit makakahuli ng isang hayop para makain nila. Kaya naman kapag may nahuli sila, tapos meron silang pagkain dyan sa harapan nila, kinakain talaga nila yon. Pero ngayon, itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo na magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong maging ganid sa kahit anumang bagay, pati sa pagkain. Alalahanin natin na kahit hindi tayo kumain. Pero kapag sinabi ng Diyos Ama na mabubuhay tayo, mabubuhay nga tayo. Yun lang guys, kumain kayo ng sapat lang para sa inyo. Kumuha lang kayo ng sapat para sa inyo. Yun lang. God bless.